lantad naman. So, nandun yung lamok na nangingitlog na may dengue. Kailangan talaga takpan lagi, i-cover nyo. Kasi makita nyo, mag-imbak kayo sa drum. Bukas may kiti-kiti na eh. Totoo. Diba? So, ingat kayo doon. Baka, yun naman ibang klaseng lamok. May dalang dengue. Diba? Kaya... Minsan kahit yung takip pa minsan, di ba meron yung parang may malalalim na parts, may Yes. ridge. So minsan yung pag meron din tubig doon, pwede rin pamugaran kasi konti lang naman yung tubig na kailangan yata nung wrigglers para siya mabuhay. Kaya Ang talaga hirap- dapat i-check, double-check, tapos ilinisin talaga. Kailangan balansin nyo buhay nyo. Kasi pag hindi kayo naligo, bulutong tubig naman. Pare. Pero pag sobrang linis naman, dengue naman. Dahil may tubig. So, babalansin natin yan. Kung gusto nating mabuhay ng mahaba-haba. Ayan, good luck sa inyo. Nabalansin ang buhay nyo. Balansin ang buhay. At ito naman ang pampalamig na good news natin para makahinga naman tayo sa mga problemang dala ng tag-init. Nako, alam nyo ba, finally, after a long time, kahapon po, nakaranas na rin ang ilang kapuso natin ng ambon. Uy, inaanak ko yan, si Ambon. Ako rin. Hi, Ambon. Hi, Direct Pai. Saan-saan yan? Ito ang mga sinwerte, ilang bahagi ng Metro Manila at mga karatig lugar, gaya ng Cainta at Antipolo City sa Rizal. Gayon din po ang probinsya ng Kalinga kung saan umambon mula umaga hanggang bago magtanghali. Paliwanag po ng Pag-asa, resulta ito ng tinatawag na tail end of the cold front sa Hilaga at Silangang Luzon. At sa mga nabitin, pwede pa nating maranasan ngayong araw ang pag-aambon. Ayon po sa Pag-asa, yun nga lang hindi ito magiging malakas na buhos ng ulan kahit pa makulimlim ang panahon. Gaya po ng una na nilang pagtaya, posibleng hanggang Mayo mararanasan ang epekto ng El Nino. Pero at least, umulan, kahit pa paano. Dito sa amin sa Kamuning, tikatik lang eh. Pero Meron, Meron pa rin, oo. kumulimlim. Naku, sabi ko, okay ito. Makakatulong. Pagbuhos niya, parang nagpa-cute lang. Actually, dahil Hindi pa dyan, enough para makadilig. Kasi mabilis Hindi pa, na hindi tinangin pa. naman ng ulap, bandang norte. At least doon naman kailangan alam mo, dahil talaga. makulimlim kahapon nagko-cover ako, ang dumami ang tao dun sa may Baywalk bigla at bigla silang nagdabas sa mga iPad. Wow, tumawag siya. Tumambay sila, nagpicture-picture. At eto naman ang Pero grabe na epekto yung El Nino. Tingnan mo sa atin, bitak-bitak na yung mga... May design na. Design yan, design. Tiles pala yan, tiles. Okay. At eto naman ang pampalamig na balita para sa mga customer ng Meralco. May dagdag singil nga sa kuryente ngayong Marso, pero mas mababa raw kesa sa nararapa. Kung noong una, piso at 83 sentimos ang plano, ngayon 71 sentimo na lang po kada kilowatt hour ang ipatutupad. Pero paglilinaw ng Energy Regulatory Commission, pang-installment lamang ito. May kaaasahan kasi nga dagdag singil umpisa sa Abril. Gayunman, mas mura pa rin daw ito sa unti-unting dagdag singil na unang kwenta ng ERC. Ang ipapatupad na power rate hike ay bunsod ng pagmahal ng generation cost sa kuryente o pagtaas ng presyo ng binibiling power supply sa wholesale electricity spot market at sa mga independent power producer. Wow. Pero Buwan ganyan na naman to, talaga buwan. pag maniningil ka, bubuhos mo muna yung dodoblihin mo yung talaga inaasahan mo. Di ba? O 180. Tsaka na. Kaya pagdating ng babawasan. hearing, bawasan natin. Kalahati lang 90. Tawaran, Pero tawaran. okay pa rin, di ba? Oo. Parang hindi ka naman nalugi doon sa 90. Negosyo pa rin, ganun. Negosyo Ang yan, sinasabi din ng Tsaka yung mga ERC, tao matutuwa na. ang mandated pala ng ERC sa Meralco, ang kukunin lang nila sa WESM dapat 17% ng electricity requirements, pero actually 10% ng electricity requirements lang dapat. Pero yun yung dapat mandated ng ERC. Pero ang kinukuha ng Meralco sa WESM, 17%. Kasi sabi nila, kailangan mas mababa yan kasi 10 lang dapat ang kinukuha nyo dyan. Sana Mas pumunta yung mataas 7% talaga. daw. Oo, 'di ba? So kailangan mag-source sila ng iba. Maghanap kayo ng Aside from murang WESM. kuryente. Okay, narito na mga balita sa patuloy natin pagtutok sa eleksyon 2010. Alam niyo bang 60 araw na lang eleksyon na? Ba, lapit na nun. Inaasahang 5,000 ballot boxes pa ang darating ngayong araw. Kasunod po ng unang batch na na-deliver na kahapon. May 5,000 rin ang i-deliver kahapon pero mahigit 70,000 po ang iniintay na yan na ballot box. Pagtitiyak ng COMELEC, makukumpleto yan sa Abril. Ibang-iba na po itsura ng mga bagong ballot box kesa sa mga dilaw na kadalasan nakikita natin. Ngayon, gawa na po ito sa isang uri ng plastic. Pagtitiyak ng COMELEC, masasecure sa bagong kahon ang 1,000 balota na kayang ipasok dito. Tamang-tama lang daw dahil hanggang 1,000 botante lang naman ang itinakda ng COMELEC sa bawat clustered precinct.
At ito pang pagmamalaki ng COMELEC. Sa laki at bigat daw ng mga ballot box, tiyak daw na malabo nang ma-snatch ang mga ito. Weh! Siyempre, sasanayin yan. May barcode din ang bawat ballot box para madaling matunton ng Smartmatic kung nakarating na ang ballot box sa dapat niyang puntahan. Baka Ayan. mga may balak na Nako. mag-snatch na, nagbubuno ng braso na. Oo, nagpa-practice na sila ngayon. Oh, pero dahil automated na, sa computer na lang daw isa-snatch yung mga talagang yun na yun. Hindi, pero to, medyo alagaan natin kasi syempre yari sa plastic. Kung yung mga ballot boxes natin dati na mabibigat at ewan ko, yari ba sa ano ba, aluminum, steel ba yun? Steel, Eh yun, bugbog na talaga eh. Ito, plastic pa, para magamit pa natin sa mga susunod na eleksyon. Actually, yan ang may iwan dahil yung mga PCOS machines, renta lang pala natin yun eh, diba? Okay, samantala, sumalang na kagabi sa programang kandidatong standard bearer ang Kapatiran Party po na si JC De Los Reyes. Sa aming job interview style na usapan, iginiti De Los Reyes na karapat-dapat siyang iboto kahit siya ang pinakabata at isa sa mga may pinakakonting experience sa trabaho. Iba naman daw kasi ang karanasan ng mga ilang mga nakatatandang kandidato. Uy, magmano ka. Ayun. Diba? Narito po si JC De Los Reyes. Ang pinaka-importante at ipaglalaban ko po to sa paggogobyerno ay marunong ka kung ano yung tama at mali. Ang problema yung karanasan nila, karanasan sa pangungumpromiso, karanasan na yung smooth interpersonal relationships po, magkakamag-anak, magkakakonsyaba, magkakakumpare, magkakaibigan. Kaya po, ako, ang karanasan ko lang, karanasan para sa taong bayan, magmahal ng taong bayan. Abangan po ang kandidato every Wednesday pagkatapos ng saksi. At para naman sa umaatik mong balita ngayong umaga ng Huwebes, darito ng ating Aksyon Balita.